Ang tribong Kalash ay kilala sa kanilang kakaibang sinaunang kultura, kabilang ang kanilang natatanging wika, makulay na pananamit at paniniwala na sila ay mga inapo na mga sundalo ni Alexander the Great na isang tanyag na alamat sa kabila ng walang konkretong ebidensya. Gayunpaman, sila ay tinuturing na isa sa mga huling natitirang paganong komunidad sa rehiyon. Ang tulay na ito ay ang siyang nag-uugnay sa liblib na lugar ng Kalash tribe. Madalas na nasa panganib sila mula sa mga pag-atake ng Taliban. Ang kalsadang ito, isa sa mga pinakamapanganib sa mundo. Isa rin sa pinakamalayong lugar sa norte ng Pakistan at sa border ng Afghanistan, kung saan nitong mga nakaraang dekada ay kinikidnap ang mga kababaihan at pilit na pinapakonvert ng mga Taliban lahat ng kalapit na katutubong tribo na maging Islam, maliban sa isa na piniling kumalas, ang tribong Kalash. Isang maikling pasalamat muna sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating ginagawang content. Shout out mga pamangkin. Ang simpleng pag-like, share at pag-subscribe ay malaking bagay sa aming content creator. Sa norte ng Pakistan sa Ranbir Valley, na napapalibutan ng malamig na kabundukan ng Himalayan, mayroong isang pangkat etniko na humigit kumulang 3,000 ang naninirahan, ang Kalash. Ang hindi kilalang mga taong ito ay nagpapanatili ng kanilang mga kaugalian, ritual at pagkakilanlan sa loob ng halos 2,300 years nang magkubli sa mga lambak ng pinakamataas na taluktok ng Afghanistan at Pakistan sa taas na 2,500 meters. Nagawa nilang magtiyaga sa kanilang natatanging wika, ang Kalasha. Ang kakaiba sa mga taong ito ay sa kabila ng mga mabibigat na pagsalakay sa lugar mula pa kay Alexander the Great hanggang sa kasalukuyang opensiba ng Muslim at Taliban, nagawa nilang mapanatili ang kanilang kultura at natatanging katangiang etniko sa isang bansa kung saan ang populasyon ng mga Muslim ay nasa 96.28%. Ang pinaniniwalaang teorya kung saan sila nagmula ay ang grupo ni Alexander the Great na sa kanilang paghahanap na makarating sa India ay napadpad sa mga tribo ng Kalash at pansamantagal na nanirahan na doon at naghasik ng lahi. Kaya kakaiba ang naging hitsura ng mga tribong Kalash sa mga purong Pakistani. Gaya ng lahi ni Alexander the Great, sila ay may mapuputing kutis, asul na mga mata at blonde na buhok. Sa ngayon, napapaligiran na sila ng mga extremist Islamic group sa rehiyon tulad ng Taliban. At ang mga Taliban na mga tao ay tinatawag pa silang mga kaaway ni Allah dahil sa ayaw umanib sa kanila. Dahil ang Kalash ay naniniwala sa maraming mga Diyos at Espiritu, partikular na nauugnay sa kalikasan at mga panahon. Dahil dito ay pinupuntirya sila ng mga tulad ng Taliban dahil ang kanilang kultura ay nakikitang banta sa kaayusan ng relihiyon na gustong ipataw ng mga ekstremistang grupong Islamiko. Sa paglipas ng mga siglo, ang Kalash ay paulit-ulit na inaatake at pinilit na mag-convert. Pinupugutan nila ang mga lalaking makikita nilang nagpapastol sa kabundukan at nanakawin ang mga alagang hayop. May insidente nga na ninakaw ang 600 na kambing sa isang nagpapastol pagkatapos idispatsa ang may-ari. Kaya nakatago sila at nagtsatsaga sa masungit na lambak ng Chitral Valley, kung saan ang mga bundok ay dagdag proteksyon laban sa mga pag-aatake dahil hindi sa lahat ng oras ay mababantayan sila ng mga militar ng Pakistan. Pero makulit pa sa langaw ang mga Taliban na ito, paaligid-aligid pa rin. Madalas na tinatarget nila ang mga kababaihan ng Kalash, kikidnapin at pwersang ipapakasal sa kanila para maging isang Muslim. Ang pakikibaka na ito ay tila parang batang Quiapo na walang katapusan. Para sa kaligtasan ng kultura ay lumalaban sila sa mga pwersa ng Taliban. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Kalash. Ang ibig sabihin ng pagiging Kalash ay lumalaban. Ang mga kalsadang ito ay daan papunta sa Kalash Valley. Hindi basta-basta nakakatawid ang sinuman dahil kinokontrol ng hukbo ng Pakistan kung sino ang pumapasok at lalabas. Sinisigurado nilang walang makakalusot na banta sa mga Kalash.
Ang kanilang mga bahay na bato ay halos para mga pugad ng agila na nakakapit sa kabundukan. Ang mga bahay ng Kalash ay nagpapakita ng kanilang paggalang at malalim na koneksyon sa kalikasan. Sa katunayan, kung titingnan mo ang mga bahay na ito, DIY lang. Ang mga frame ng bahay ay gawa sa kahoy. Ang mga bubong ay gawa lamang sa lupa. Napanlaban din sa panahon ng taglamig na umaabot sa minus 10 degrees Celsius. Dito, ang mga kababaihan ay hindi lamang bahagi ng komunidad, sila ang kaluluwan nito. Malaya, proud, halos maharlika, at sa kanila pinauubaya ang pinakamahalagang desisyon para sa nayon. Malaya silang pumili ng kanilang mga kapareha at maaaring humingi ng diborsyo nang walang social stigma. Isang malaking kaibahan kumpara sa karamihan sa Pakistan, kung saan napakalimitado pa rin ang karapatan ng kababaihan. Mas malinaw ang pananamit ng mga lalaki kumpara sa mga babae. Nakasuot sila ng classic na Pakistani shirt na tinatawag na kamis at nakasombrero na tinatawag nilang pakol. Gayunpaman, natao sila lumabas upang mag-alaga ng mga hayop dahil kung lalayo sila sa nayon, baka hindi na makabalik kapag natsyempuhan sila ng mga lintek na mga Taliban. Ipinagdiriwang ng Kalash ang ilang mga pagdiriwang sa buong taon, lalo na ang pagdiriwang ng Chilam Doshi na kinabibilangan ng pagsasayaw, pagkanta at pag-aalay sa kanilang mga Diyos. Ang mga kasal ay tradisyonal na isinaayos sa panahon ng pagkabata at may kinalaman sa pagbabayad ng pera mula sa pamilya ng lalaking ikakasal sa pamilya ng nobya. Ang nobya ay tumatanggap din ng dowry mula sa kanilang pamilya. Kaya ang resulta kapag sablay ang napangasawa ng babae ay tumatakas at pagkatapos ay makikipag-ayos ng diborsyo sa kanyang asawa. Ang pagiging isang babaeng Kalash ay nangangahulugan ng pagiging haligi ng isang komunidad. Pumoprotekta hindi lamang sa paniniwala ng isang tao, kundi pati na rin ang kalayaang ipahayag ang sarili, mabuhay ayon sa ritmo ng kalikasan at kanilang mga Diyos sa mundo kung saan napakarami nang nawala. Para sa mga babaeng Kalash, simple lang ang kaligayahan, ang kakayahang magpatuloy na maging masaya at malaya. Sana ang content na ito ay nakadagdag sa iyo ng kaalaman, halaga at pananaw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli.